Makulimlim ang panahon sa araw ng libing ng ama ni Angela. Tila ba nakikiramay sa pagdadalamhati ang lahat sa pagkawala ng isang institusyon. Magkagayunman, matapos sila pagsahukay ang kabaong nito ay nahawi ang makapal na paninguring at naglago sa mga silahis ng araw. 3:30 ng hapon ay nagsimula ng mag-alisan ang mga nakipaglibing. Isa-isang nagpaalam ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan hanggang sa siya, ang kanyang ina, at ang kanyang lola Soledad na lang ang naiwan doon bukod sa driver na si Mang Dado. Inakala niyang sila na lang ang nandoon, ngunit nang igala niyang tingin sa paligid ay nakita niyang nandun pa rin sila Danny, si Maylie at ang papa ng babae. Kausap ni Danny ang mag-ama at bagaman hindi niya naririnig ang pinag-uusapan ng tatlo ay tsak niyang nagpapaalam na ang mga yun sa lalaki. Maya-maya pa inihatid na nga ni Danny ang mag-ama sa sasakyan. Nakita niyang humalik pa si Maylie sa pisngi ng binata bago sumakay sa Pajero. Nag-iisa na lang ito nang magbalik sa kinakaroonan nila. Tahimik lang si Angela nang maupo ito sa kanyang tabi. Walang sinuman sa mga naruroon ang maaring makaalam sa kanyang damdamin dahil ikinubling ng suot niyang itim na salamin ang kanyang mga mata. "Wala pa ba kayong balak umuwi, Lola?" Tanong niya sa abuela nang makitang tapos na ito sa pagdarasal at gayon din ang kanyang ina. "Bakit hindi ang mama mong yung tanungin?" Amuki nito sa kanya. "Gusto ko pang manatili para bantayan ang papa mo. Maaga pa naman. Kung gusto mo nang umuwi, ipapahatid na kita kay Danny. Okay lang ba sa'yo, iho?" "Wala akong ibang lakad sa araw nito, Tita Milen. Isa pa'y, doon din naman ako uuwi sa inyo," sagot nito. "Mabuti pa ngang mauna ka nang umuwi, iha. Sasamahan ko na muna dito ang iyong mama," ani Lola Soledad. Dahil tapos na rin naman ang paghahatid sa kanyang ama, sa huling hantungan ay pinasyano niyang mauna na umuwi sa dalawa. Hindi na siya tumutol nang pumayag si Danny na siyang maghahatid sa kanya. Matapos magpaalam sa abuela at sulyapan ng ina ay sumama siya rito patungo sa kinakaparadahan ng sasakyan. Walang imik siyang naupo sa unahan matapos nitong buksan ang pinto para sa kanya. Nang sumakay na rin ito'y pinili niyang ihimlay ang katawan sa upuan at ipikit ang mga mata nang sa gayon ay walang mamagitang pag-uusap sa kanila. Nang buhayin ni Danny ang makina ng sasakyan, ay kasunod nitong binuhay ang stereo. Nalamig siya nang pumailan lang ang awitin ng Bee Gees, "Our Love, Don't Throw It All Away," na nagkaroon ng malaking bahagi sa nakaraan nilang dalawa. Ibig niyang tumutol at sabihing patay na lang nito ang stereo, ngunit tuluyan nang namanhid ang kanyang katawan. Wala siyang nagawa kung hindi damhin ang musikang muling nagpakirot sa sugat na hindi niya alam kung kailan maghihilom. "Oh Danny," piping sigaw ng puso ni Angela. Ang bawat salita sa awiting iyon ay tila balaraw na tumatarak sa dibdib niya, gumugutay sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang pagmamaniobra ni Danny sa sakyan palabas ng Memorial Park. Nang sandaling yung magmulat ng mga mata ay nakita niya sa labas ng bintana na tinataluntod na nila ang National Highway. "Hindi ko tinapon kailanman ang pag-ibig mo, Danny. Ginawa ko lang ang alam kong nararapat. Dahil mahal na mahal kita. At ayoko makita kang bigo sa iyong mga pangarap. Lalo't higit ako ang magiging dahilan ng kabiguang yun." No, nakagat ni Angela ang ibabang labi nang maramdaman ng mainit na likidong tumakas sa nakapikit niyang mga mata. Pakiwari ba niya sa kanya sinasabi ni Danny ang bawat liriko ng awiting yun at nasasaktan siya? "Yes, I still feel you inside me, Danny. Pero alam kong tuluyan ka nang nawala sa akin dahil meron ka ng miling minamahal mo at nagmamahal sa iyo ngayon." Sa pagpipigil sa damdamin ay yumugyug ang mga balikat ni Angela sa tahimik na paghaguluhol. Sinubukan niyang kontrolin ang kanyang emosyon, ngunit huli na. At kung napansin na ni Danny ang tahimik niyang pag-iyak ay kinumpirma pa yon ng kanyang pagsigok. Kasabay sa pagtatapos ng awitin ay naramdaman niyang tinabi nito ang sasakyan at pinatay ang car stereo. Nang magmulat siya ng mga mata ay nakahinto na ang Nissan Patrol sa gilid ng highway. Sa paligid nila ay malawak na sabana. "Why did we stop?" tanong ni Angela habang mabilis na pinapahid ang mga daliri, ang luhang bumasa sa kanyang pisngi. Pinanatili niya sa direksyon ng bintana ng tingin upang ikubli ang kanyang mukha. "What a coincidence, don't you think? Our favorite song." Ani Danny na tila ba sariling sinabi yon. Kasunod nun narinig niya yung pagpawala ito ng isang buntong hininga. "You remember too, didn't you, Angel?" Angel, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating siya ay tinawag siya nito sa kanyang palayaw. At pakiwari niya tila kamay ang tinig nito at humaplos sa kanyang kabuuan. It felt like the old times.
Yes, Danny, I remember every single thing. Bulong niya sapat para marinig nito. Damn, will you do? Anito sa magkalapat na mga ngipin, hindi mapapasubalian ang galit na nahihimigan niya doon. Look at me, Angel. Don't hide your tearful face from me. I'm not tearful. Kaila ni Angela, ngunit agad din siyang ipinagkanulo ng pagsinghot niya. I'm not even crying. Hindi mo na kailangan magsinungaling dahil kitang-kita ng ebidensya. Anitong halata sa tinig ang iritasyon. I'm not one of your clients, Attorney Mendoza. Kaya may karapatan ako magsinungaling. Ano mang oras na gustuhin ko. At wala kang pakialam doon. So, inaamin mong nagsisinungaling ka nga. Huli na nang ma-realize ni Angela na ipinagkanulo niya na ang kanyang sarili sa sinabi niyang iyon. Napabuntong hininga siya. Ano pa bang dapat niyang itago kay Danny? Nakita na nito ang nais makita. Natapos dampian ng panyo ang luha ang mga mata, ay naupo siya ng tuwid at tumingin sa unahan. Ilang sandali pang kanyang pinalipas bago binalingan si Danny. Yes, you're right, I'm crying. Sabi niya, nagalit-galitan upang disumulahin ang kabang nasa dibdib niya ng mga sandaling iyon. What is it to you, ha? Malaki ang kinalaman nun sa akin, Angela. Dahil natutuwa kang makita ko miserable, ganun ba? Maybe you're right. I've been miserable for past 7 years of my life. Kaya siguro nga ikakatuwa ko makita ka miserable para maramdaman mo kung anong ginawa mo sa akin. Napailing siya sa pagnanais na pabulaanan ang ibinibintang nito. Anong gusto mong gawin ko, Danny? You want me to die? Hindi lang ikaw ang naging miserable for the past 7 years. Ako rin. At tinitiyak ko sa'yo na hindi mahihigitan ng nararamdaman mo ang naramdaman ko. Believe me, I only live because I'm still breathing. And you want me to believe that? Ebidente ang hindi pagkapaniwala sa tinig nito. Huwag mong isiping hindi ko nasubaybayan ang buhay mo sa nagdaang mga taon, Miss Di Luna. At sa mga nalaman ko'y hindi ko makitang sinasabi mong pagiging miserable. At anong dapat maikalungkot? You're a celebrity. You travel around the globe and mingle with VIPs. And that is your definition of miserable? I may be happy on the outside, but not in the inside, Danny. Bulalas ni Angela. At paano mo naman natitiyak na maligaya ako sa lahat na nangyari sa buhay ko? Sa pagiging modelo, kinailangan ko rin magsakripisyo ng ilang bagay para doon. At ang mga nababasa mo sa magazines at napapanood sa TV, kasinungalingan ng karamihan doon. Hindi pa rin magbabagong opinyon ko sa iyo, Angela. Seryosong sabi nito makaraan ng ilang sandaling katahimikan. Bakit hindi ka makinig sa akin kahit sandali, Danny? Puno ng hinanakit na tanong niya. Alam kong marami na nangyari sa buhay nating dalawa, pero hindi ba tayo maaring maging magkaibigan for old time's sake? We can never be friends, Angel. Sagot nitong sinabay ng buntong hininga. Never. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon sa tinura nito. Muni niyang binaling ang tingin sa unahan. Kung ganon, wala nang saysayang usapang ito. Sabi niya, umuwi na tayo. Biglang sumakit ang ulo ko. Wala siyang narinig na reklamo mula dito nang ibalik sa kalsada ang sasakyan. Hanggang makarating sila sa bahay ay wala nang usapang namagitan pa sa kanila at ipinagpapasalamat niya yun. Papanhik na si Angela sa kanyang kwarto nang magpahabol si Danny. Nasa gitna na siya ng hagdan at ito naman ay nasa ibaba nun. Lumingon siya at nakita niyang ngiti nitong puno ng kahulugan. Huwag mong isiping tapos na ako sa iyo, Angela. Anitong may pagbabanta sa tono. It was only the beginning. Bago pa siya makasagot ay mabilis na itong nakahakbang patungo sa pintuan. Hindi na namalaya ni Angela ang pagdating ng kanyang ina at lola dahil nakatulog siyang iniiyakan. Minsan pa ang nakaraan nila ni Danny. Mamasama-sa pang kanyang unan dahil sa luhang pumatak doon. Madilim na sa labas nang bumangon siya para ayusin ang sarili. Noon pa lang niya napalitan ng damit na kanyang isinuot sa libing kanina. Nakasuot na siya ng guest jeans at puting blusang may katulad na tatak nang bumaba siya bandang 7 ng gabi. Gusto mag-uumpisa ng padasal, ilang may edad na babae ang nakaupo sa harap ng malaking altar na kaibayo ng sala kasamang kanyang abuela. Ang mama niya ay nagsigantawan niyang nasa komedor at nagmamando sa 2 kawaksing naghahanda ng pagkain. Naupo si Angela sa mahabang upuan na sa likuran ng abuela. Ngunit ito'y inabot ng kamay niya bago binalik ang pansin sa unahan. Maya-maya pa'y lumapit pa sa kinaroroonan nila si Milan. Sinindihan ng isa sa matatandang mga kandila pagkatapos nun ay pinangunahan ng isa pang pagdarasal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Pinagsalikop ni Angela ang mga kamay upang taimtim na manalangin. Subalit ang sumunod na sinabi na matanda hindi na niya naunawaan dahil ang pansin niya inagaw ng pagpasok ni Danny. Pareskong paresko ito sa suot na puting sando at itim na walking shorts. Halatang bagong ligo dahil sa buhok nitong mamasa-masa pa. Hindi niya alam kung sinadya o nagkataon lang nang upuan sa gilid niya ang piliin nitong pwesto. Magkagayon man ay hindi ito sumali sa kanila. Naupo lang doon ang lalaki at tahimik na nakinig hanggang sa matapos ang padasal. Naganyaya ng hapunan ang mama at lola sa lidad niya, ngunit tumanggi siya at sinabing hindi pa nagugutom. Narinig niyang ganon din ang sinabi ni Danny, ngunit hindi niya ito pinansin. Matapos ang pag-uusap na namagitan sa kanila, sa sasakyan ay ayaw na muna niyang makaharap ito. Ayaw na muna niyang magkaroon ng kaugnayan dito sa kahit anong paraan. Pagpasok ng mga ito sa komedor ay palabas naman siya ng bahay. Naglakad-lakad si Angela habang muling pinapamilyar ang sarili sa lugar. Dala siya ng kanyang mga paa sa tabi ng oval-shaped swimming pool na unang madaraanan patungo sa covered tennis court. Napapalibutan niya na nagtataas ang mga halamang tumatakip sa 3 malilit na bahay-bahayan. Naupo siya sa gilid ng pool na yakap ang mga tuhod. Pinaglaro niyang kanyang kamay sa maligamgam na tubig sa swimming pool. Nakakapanatag ng kalooban ng malamlam na liwanag na tumatanglaw sa bahaging iyon. Sa sandali nagkaroon siya ng kapayapaan ng isip habang nakatuon sa kumikislap na tubig ang mga mata. Ang banayad na dapyo ng hangin sa kanyang mukha ay nagdulot ng kaiga-igayang pakiramdam. Napabuntong hininga si Angela nang maisip na napakalaki na ng pinagbago ng lugar na yon. Kung hindi siya nagkakamali, taniman ng pinya ang bahaging yun ng kanyang kinaroroonan. At bagaman, nakatayo pa rin ang mga puno ng manggang hindi nadamay. Sa konstruksyon ng resort, ang mga puno ng nyug naman na dating dumudumi na sa bakura na hindi sinuwerte. Kasama rin nagbago ng lugar, ang mga naninirahan doon, higit lalo si Danny na napakalaki ng pinagbago sa pisikal at emosyonal na aspeto. At siya naman ay ganun din, bagaman hindi siya may tatangging, hindi pa nagbabagong kanyang damdamin sa nakalipas na mga taon. Hindi na ako nagtataka kung paano manapanatili ang katawan na isang modelo. Anang tinig ni Danny gumulat sa kanya. Nang lumingon si Angela sa pinanggalingan nun, ay nakita niya ito nakatayo lang hakbang mula sa kanyang kinaroroonan. Nakapamulsang mga kamay sa suot na walking shorts kung gaano nito katagal doon hindi niya alam. Are you in the habit of starving yourself, Angela? Mula nang dumating ka kahapon, lagi ka na nakatanggi sa pagkain. Bakit? Natatakot ka bang madagdagan ng timbang? Sa palagay ko naman ay mas magiging maganda kang tingnan kung madadagdagan ka ng 2 o 3 libra. Are you watching me? Hindi ko alam kung bakit kailangan mo kong bantayan. Hindi lang ako nakakapansin sa'yo. Maging ang Lola Soledad ay nagtataka kung paano ka nakakatayo sa kape at tinapay. Maghapon ng walang lamang kanin ng tiyan mo. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis sa concern na pinapakita ni Danny. Tama bang bantayan nitong bawat galaw niya? Matagal na akong hindi kumakain ng kanin, Attorney Mendoza. Wala nun sa New York. Isa pa, nasanay na sa tinapay ang aking tiyan kaya wala kayong dapat alalahanin. Hindi naman ako kumakain maghapon, hindi ako mamamatay sa gutom. Nag-aalala lang ang lola mo kaya nabanggit niya sa akin. Anitong patuloy sa paghakbang. Walang dapat ipag-alala ang lola. Nabanggit din niya sa akin na hinihimok kanya magbakasyon. Mabuti naman at nagkaroon sila ng kasama. Hindi ko pa nakakausap ang aking agent tungkol sa bagay na yan. Hindi ko pa sigurado kung magtatagal ako dito. I have a commitment. Wala akong pinangako sa lola. Nakita ni Angela na kumunot ang noo ni Danny pagkarinig sa kanyang sinabi. Gayunman ay walang namutawing anuman sa bibig nito. Tumayo lang ito doon at pinagmasdan siya. Pumatlang ang mahabang katahimikan. Makalipas yon ay naupo itong nakaunat ang mga binti sa tabi niya. Ibig niyang umiwas ngunit sa huli nagpasya siyang manatili sa kinaupuan. Narinig niya nang humugot ito ng isang buntong hininga. Magandang yung nobya. Ani yan ang tinutukoy ay si Millie. Pinasya niyang ibaling sa ibang usapan upang mailayo sa kanyang pag-uusisa nito. At mabait, salo nito tila ba'y pinapamukha sa kanyang ganun ng babae at siya ay hindi. Mukhang nanggaling din siya sa mayamang pamilya. Patuloy niyang wala nang maisip sa kanyang sinabi bibigyan nito ng ibang kahulugan. Narealize na lang niya yun nang mahimigan ng galit sa tinig nito. Hindi ko minahal si Millie nang dahil sa estado ng pamilya niya sa lipunan. Ikaw, higit kanina man na nakakabatid na hindi ako manggagamit na tao. Why are you so defensive?
Wala akong ibang ibig sabihin sa sinabi ko. It's just a plain truth based on my observation. Pagtatanggol niya sa sarili. Mukha naman talaga siyang mayaman. Muli niya itong narinig na bumuntong hininga. Nahuli pa ng kanyang tingin ang pagkibit nito ng mga balikat nang siya'y lumingon. Do you love her? Tanong ni Angela mula sa kung saan. Huli na naman pag-isip-isip niyang isa yung estupidong tanong. Siyempre, mahal nito si Maylie. Sabi niya sa sarili, dahil kung hindi ay hindi nito yayayain ng babaeng magpakasal. I'm sorry, that was silly of me. Do you really wanna know? Tanong ni Danny na may panghamon sa kanya. Marahil ay niisip nitong maglulupasay siya doon sakaling marinig niyang katotohanan. Napabuntong hininga siya. Hindi niya makuhang sumagot dahil alam niyang magiging masakit para sa kanyang gagawin itong pag-amin. Na, bakit ko naman sasabihin sa'yo? Maya-may sabi ni Danny. Obvious na nais nitong manatiling suspense ang bagay na yun sa kanya. Alam ko namang hindi ka interesado, hindi ba? I'm not interested in things that doesn't concern me. Casual na sagot ni Angela. I don't pry on other people's life. Really? Kung ganun hindi mo sana ako tinanong kung mahal ko siya. Wala lang akong masabi, patuloy niyang pagdadahilan. Ganun ba? Hindi niya matya kung panghihinayangan o pangiinsulto ang kalakip na tanong na yon ng lalaki. Dahil doon ay nilingon niya ito. Nakita niya nagdilim ang anyo nito habang nakatunang tingin sa unahan. Nais niyang haplusin ang pisngin ni Danny kahit yun man lang ay maging dahilan upang mapawi ang pait ng malinaw niyang nababaka sa mukha nito. Nais niya sabihing interesado siyang malaman ang damdamin nito kay Maylie, kung gaano nito kamahal ang babae, ngunit isang bahagi ng isipan niyang maaring tumututol. Maybe it was her pride, on her conscience? Mahal ko man o hindi si Maylie ay hindi na mahalaga yun. Makaraan ng ilang sandaling narinig niyang sinabi ni Danny. Sa panahon ngayon, hindi lang pag-ibig ang basehan kung bakit nagpapakasal ang dalawang tao. But I'm not saying na ang pagiging mayaman niya ang dahilan kung bakit ko siya pakakasalan. I don't pry on other people's life. I'm not interested. Sabi ng isip ni Angela, kaya napigil niya sarili sa tangkang pagtatanong. Wala siyang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga. Nang lumingon sa kanyang binatay, nakita niyang may nais pa itong sabihin, ngunit kung ano man yun, ay pinutol ng pagdating ng asawa ni Mang Dado. May tawag ka galing sa New York, Angela. Sabi ng may edad na babae matapos magpaumanhin. Importante raw na makausap ka. Kay raw ang kanyang pangalan at matalik mo raw siyang kaibigan. Hello darling, what on earth happened to you? I've been expecting your call. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Bahagyang inilayo ni Angela sa kanyang tenga ang earpiece dahil kung hindi niya gagawin yun, ay baka mabingi siya sa matinis na boses ni Kay, ang gay friend niyang paminsan-minsang tumatayong alalay / make-up consultant niya. May chain of salons dito sa New York at naging customer na rin ito ang ilang kilalang personality sa Hollywood. Magkagayon may walang pagdadalawang isip nitong iniiwan sa mga mapagkakatiwala ang assistant ang negosyo oras na kailanganin niya. At hindi naman katakataka yun dahil malaki ang nagawa niyang tulong upang umunlad ang negosyo nito. I'm sorry, Kay. Naglalambing na sagot ni Angela. Nakalimutan ko talagang tawagan ka, but I was about to call you up. Naunahan mo lang ako. Pagkasabi nun ay pinagalitan niyang sarili sa pagiging makakalimutin. May ugali pa naman ang binabae na maging nerbyoso kahit hindi naman kinakailangan. Talaga yatang kailangan na kitang regaluhan ng brain gum para mabawasan ang pagiging forgetful mo? Patuloy nito sa paggagalit-galitan. So how was your father's funeral? Malungkot, what do you expect? Napabuntong hininga si Angela. So how is New York? Tanong niyang nais nang ibahin ang usapan. I'm not in New York, darling. I wanted to surprise you kasi sinabi kong mula sa New York ang tumatawag. Tumitiling sabi nito. Bigla na halinhan ng excitement ang kanina'y panggagalit-galitan nito. I'm in Singapore right now at the airport and guess who's with me? Who? Nangunot ang noo niya kasabay ng pagbangon ng pagtataka. Bago sila maghiwalay ni Kate 3 araw pa lamang nakakaraan, ay wala tong nababanggit na pagbabiyahe. I'm going to put him on the phone, alright? Anitong binigyan ng diin ng katagang him. Sandali itong nawala sa linya bago maya-may humalili ang baritonong boses na kilalang kilala niya. Abdul? Nasa tinig niya hindi ka panipaniwalang nasambitin ng pangalan na masugid na manliligaw. At sa lahat ay ito lang ang binigyan niya ng pag-asa. Hello, my angel. Masayang bati nito sa kanya. Surprised? Iya, tugon niyang muntik pang mabulol. How are you? What are you doing in Singapore with Kay? I'm coming after you, sweetheart. Anito at ang sinabi ay
sinundan ng isang masayang halakhak. I told Kay that I wanted to meet your family. It's a pity that I didn't get the chance to meet your father. I'm sorry by the way. How are you feeling now? I'm okay now. It's sad. But that is something that we have to accept. We buried him this afternoon. We're coming over. I hope it's alright. Muli ay excited nitong sabi. Nais sanang sabihin, may magagawa pa ba ako? Ngunit naisip ni Angela na ang pagdating ni Abdul sa Villa Soledad ay isang magandang idea. Makakatulong din ang presensya ng lalaki upang makaiwas siya ng tuluyan kay Danny. I'll be glad to see you, Abdul. What time is your arrival? I'll send the driver to fetch you at the airport. Sinabi ni Abdul ang oras ng pagdating ng mga ito sa Naiya. Nalaman din niyang sakay ang mga ito sa private jet ng lalaki. Wala na rin daw siyang dapat ipag-alala sa driver dahil ang lahating nasa ayos na. May susundo na sa mga ito sa airport at maghahatid sa dalawa sa kanyang kinaroroonan. Hindi na siya nagtaka sa mga sinabi ni Abdul dahil sa yaman ito'y walang imposible. Hindi lingid sa kanya na halos sa mga hotel na ito tumitira dahil sa mga business dealings dito sa iba't ibang lugar. Halos nalibot na nitong mundo sa kanya pinakamodernong private jet na pag-aari ng sarili nitong kumpanya. Ang tanging pinagtataka ni Angela ay kung paano nito nahanapan ng oras ang gagawing pagbisita sa kanya sa Pilipinas. Sa kabila na napakahigpit na schedule nito. There's nothing I wouldn't do for you, Angel. Buong pagmamahal itong sinabi nang tanungin niya ang bagay na yon. Busy is not in my vocabulary where you are concerned. That's a very sweet of you, Abdul. Sabi niya at pinagbuti ang lambing ng boses ng magsintawanan si Danny na nakikinig sa hindi kalayuan. I can't wait to see you, sweetheart. Sabi pa niya kahit hindi nakasanayang gumamit ng endearment sa lalaki. I can't wait to see you to my angel. Masayang tugon ni Abdul sa kabilang linya. Will you put Kay back on the line? Pagdakay sabi niya. Nag-aalala siyang baka kung magtagal pang pag-uusap nilang dalawa ay mabigyan pa ito ng maling pag-asa. Okay, sabi nito. Kasunod ay narinig na niyang tinig ng kaibigan. Surprise, darling? Alam mo bang hindi ako tinigilan ni Abdul hanggat hindi ako pumayag na samahan siya sa Pilipinas? At para lang sundan ka ha? My God, kung ako sa'yo sagutin mo na siya. Sinong lalaki makakagawa nun sa'yo ha? Hay naku, may magagawa pa ba ako'y mukhang naibenta mo na ako sa kanya? I'm sure you're going to get a good sum by doing this. Hoy loka, ano akala mo sa akin? Bugaw? Gaga ka? Nagkataon lang na gusto ko si Abdul para sa'yo kaya ko siya tinutulungan. Hindi niya ako binayaran no? Lokang ito. Okay, wag ka na magsentimiento. Okay na nga sa akin, di ba? Anyway, mabait naman talaga si Abdul. And if you're going to ask me now, I'm sure he's going to be an ideal husband. Tiniyak niya maririnig ni Danny ang sinabi niyang yon. At upang malaman ko narinig nga nito'y pasimple siyang lumingon sa kinaroroonan ng lalaki. Nasayan siya na magitang biglang sumama ang mukha nito. Maliwanag na reaksyong nagpapatunay na narinig nito ang malinaw. Napangiti si Angela nang muling ibaling ang atensyon sa kausap sa kabilang linya. Nagpaalam na si Kay sa masayang tono sinabi niyang hihintayin niyang mga ito. Naibaba niyang auditibo'y naroon pa rin sa kinatatayuan nito si Danny. Nagtamang kanilang mga mata nang dumaan siya sa harap nito ngunit hindi niya ito pinansin. Nalampasan niyang binata tuloy-tuloy nang muling lumabas ng bahay. Pinakiramdaman niya kung susunod ito ngunit hanggang sa makabalik siya sa poolside ay walang Danny na sumunod sa kanya. May isang oras na rin siya doon nang makaramdam na antok. Inakalang dala niya lang ng pagod kaya nagpasya siyang ihimlay na munang katawan sa isa sa mga lounging chair na nandoon. Wala siyang balak na pumantik sa kanyang kwarto, isa pa hindi na siya naghahapunan. Dahil hindi na siya sinundan ni Danny para guluhin ay nagpasya siyang doon na muna mamahinga. Hindi alam ni Angela kung gaano katagal na siya sa pagkakaidlip doon nang maramdaman ng masuyong haplos ng kung ano sa kaliwang braso niya. Nagmulat siya ng mga mata at nakita niya si Danny na nakaupo sa gilid ng lounging chair. Nakatitig ito sa kanya at hindi may kakailang pagkagulat sa anyo nito sa biglang pagdilat niya ng kanyang mga mata. Maging siya'y nagulat sa hindi inaasahang magigisnan. Danny was leaning over her at ang isiping matagal na itong nakatitig sa kanya ay naghatid ng matinding kaba sa kanyang dibdib. What are you doing? Tanong niya biglang napabangon. Huli na nang ma-realize ni Angela na sa ginagawa niya napadikit sa dibdib nitong kanyang dibdib. Parang napasong napabalik siya sa pinakahihimlay sa lounging chair. Bigla yung ibig niya maglaho sa kahihigaan. Bakit dito ka natulog? Tanong nitong tila sa kauna-unahang pagkakataon. Mula nang dumating siya noon lang naging uneasy. Nais din niya itanong sa sarili yon. Bakit nga ba doon pa siya natulog? Bakit hindi niya naisip na darating ang ganong eksena? Will you please leave me alone? Tinangka niyang magalit ngunit nanatiling malambot ang kanyang tono. Napabuntong hininga siya. I want to be alone.
Nang hindi sumagot si Danny, napilitan siyang tumingin sa mukha nito. At doon ay nakita niyang pagmamahal na minsan na niyang nakita noon. He was looking at her passionately and admiringly. Dala ng hindi pagkapaniwalang capable pa rin ito sa ganong emosyon, ay muli niyang binaling sa ibang direksyon ng paningin. Mas pinaniwalaan niyang pinaglaruan lang siya ng kanyang mga mata kaysa isiping ang lahat ay katotohanan. Watching you sleep brings back memories, Angel. Anitong malinaw na mahihimigan sa tinigang pait na dulot ng nakaraan. Kung may babalik ko lang ang nakaraan, sa palagay mo ba'y hindi ko hiniling na mangyari yon? Tanong ni Angela na sinang-ayunan ng huli nitong sinabi. Halos malasahan pa niya ang pait na dulot ng kanilang kabiguan. Nakita niya na magtiim ang mga bagang ni Danny. Inalis itong pagkakatukod ng braso sa lounging chair at sa sumunod na sandali inakala niyang tatayo na ito para iwan siya. Subalit ang sumunod pang ginawa nito'y wala sa hinagap niyang mangyayari. What the hell do you think you're doing? Tanong niya na bigla siya nitong ibangon, saklit ng brasong bewang niya. Wala itong sinabit bago sa ginawang kasagutan sa tanong niya. Bago pa siya makapagprotesta, inangkin na nito ang mga labi niya. He was kissing her tenderly, passionately. Hanggang sa pakiramdam niya'y ngab-ngabin na nitong tuluyan ang kanyang mga labi para bang nais ipadama sa kanyang halik nito na wala nang bukas pa, na hindi na kailanman maulit yon. Napaluha si Angela, hindi dahil nagsimulang humapdi ang mga labi niya sa mariing paghalik ni Danny. Kung hindi dahil sa katotohanan kay tagal niyang pinanabikan niyon at hindi na baling masaktan siya, ang mahalagay muli niya natikman kung paano muling mabuhay sa mga bisig nito. Damn, I miss you, Angel. Bulong nito na sandaling mag-awat ang mga labi nila. I miss you so much. I miss you too, Danny, sabi niyang hindi nag-iisip. So much that it hurts, but it was beautiful. Let me take away the pain, Angel. Bumaba sa kanyang leg ang mga labi nito. Hinagka ng pumipintig na bahagi ng kanyang lalamunan, ang kanyang punong tenga, pisngi, baba, hanggang sa muli nitong angkinin ang mga labi niya. Napaungol si Angel sa sensasyong hatid nun sa kanyang katawan. Tila may sariling isip na kusang gumalaw ang mga kamay niya. Humaplos, pumisil, dumiin sa bawat bahaging makapitan. Hanggang sa humawak yun sa buhok ni Danny at igi ang ulo nito pababa sa dibdib niya. Ang kasunod niyang namalayan ay tinatanggalan nitong botones ng kanyang blusa. Hinahagkan nitong bawat bahaging nalalantad hanggang sa tuluyan nitong mahubad yon. Subalit kasabay sa pagkakahantad ng kanyang itaas na katawan sa malamig na simoy ng hangin na nagpabalik sa kanyang wisyo. Mali ito, sigaw ng isip niya, at pinangkigan niya ng kanyang katawan. Nang sumunod na sandali tinulak niya si Danny, lumarawan sa anyo nitong labis na pagtataka. This is wrong, sabi ni Angela at hinagilap ang nangihinginig na mga kamay ang nahubad na damit. Nang mahawakan ay agad niyang sinut yun at tumayo. Halos hindi siya makandatuto habang binabalik sa pagkakabotones ang blusa. What could be wrong, Angela? We were just kissing, sabi nitong tila hinihintay ang paliwanag niya. Tumayo din ito mula sa kinauupuan. Everything is wrong, Danny. Hindi tayo magkasintahan para halikan mo ko. Ano na lang sasabihin na makakakita sa atin? Why the sudden decision, si Angela? Tanong nitong humihingal sa kinokontrol na emosyon. Ang kaninang paghahangad ng malinaw niyang nabaka sa mukha nito'y nahalinhan ng galit. Ginawa na natin ang higit pa dito. Natatandaan mo at hindi mo naisip noon na mali yun? Iba noon at iba ngayon, Danny. Sabi ni Angela, nasaktan sa pagpapamukha nito sa kanya sa mga sandaling ipinagkalob niya rito ang kanyang katawan. Hindi mo ko pinilit na gawin ko yon. Kusa kong pinagkalob sa iyong aking sarili dahil mahal kita. How dare you take it against me? Hindi ko ginagamit yung laban sa iyo, Angela. Gusto ko lang ipaalala sa iyong nakaraan kung paano mo ko pinaikot sa mga palad mo. At ang mapaibig mo kay bigla mo na lang akong iniwan. Ipinagpalit mo ko sa ambisyon mo maging isang modelo at maikot ang globo. Sakala mo ba'y naging madali sa akin ang kalimutan ng lahat ng yun? Kailan mo ba ako mapapatawad, Danny? Kailan mo tatanggapin na tapos ng nakaraan at wala na tayong dapat gawin kung hindi ako magpatuloy? May kanya-kanya na tayong buhay. You have to let go. Dahil sa paraan na yun lang tayo kapwa matatahimik. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita, Angela. Kung ganun, sabihin mo sa akin kung ano dapat kong gawin para mapatawad mo. Para matapos ng lahat ng ito. Mahabang sandaling tinitigan siya ni Danny na para bang pinag-aaralan nitong kanyang kabuuan. Halos pigilin ni Angela ang paghinga sa pananabik sa maaring isagot nito. May napabuntong hininga siya. Ano bang kanyang inaasahan? Gusto mo ba talagang makabayad sa pagkakasala mo sa akin? Narinig niyang tanong dito. Wala sa loob na tumango siya. Gumisi ito bago inilang hakbang ang distansyang pumapagitna sa kanila.
Pinaglandas nito ang dulo ng daliri sa kanyang pisngi. You know what I want, Angela. You always knew.